Magandang umaga po sa inyong lahat. Mayroong kasabihan sa English na ganito. Sa palagay ko, narinig na po ninyo ito. Ang kasabihan ay ito: a child is a bundle of possibilities. Narinig na po ba ninyo? Di yata nyo narinig. Narinig na nyo? Amen ba? So, ang isang bata ay isang bugkos ng mga posibilidad. Ito ay totoo sa Santo Niño. Pero hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa ating lahat. Na sa kanyang pagiging bugkos ng mga posibilidad, tayo rin ay naging bugkos ng posibilidad sa iba. Kaya, si Santo Niño ay ninyo ng ating kapayapaan. Ninyo, ibig sabihin, posibilidad ng ating kapayapaan. Ninyo o posibilidad ng ating pagiging mga anak ng Diyos. At ninyo o posibilidad ng ating pagiging nasa bahay ng ating Amang nasa langit. At ito ang isa sa mga aral na nais iparating sa atin ng mga pagbasa na inyong narinig ngayong kapistahan ni Santo Niño. So una, si Santo Niño ay ninyo o posibilidad ng ating kapayapaan. Sa aling pagbasa, dahil nasabi natin yung aral na ito ay mula sa mga pagbasa ngayon, kapistahan ni Santo Niño. So sa aling pagbasa po ngayon, natin natunghayan na si Santo Niño ay ninyo ng kapayapaan. Sa aling pagbasa, very good. Sa unang pagbasa, mula saan? Sister Evelyn, lakasan mo? Mula sa aklat ni Propeta Isaías. O sa aklat na ito, o sa unang pagbasang ito, paano po si Santo Niño ay ninyo ng ating o posibilidad ng ating kapayapaan. Sa pamamagitan ng propesiya ni Isaias na naglalahad na si Jesus ay ipanganak sa atin na isang sanggol na siyang prinsipe ng kapayapaan. Bakit prinsipe siya ng kapayapaan? Dahil siya ay mamamahala sa atin sa katarungan at katwiran. So sa kanyang pamamahala sa
katarungan at katwiran, tayo ay tuturuan niyang maging makatarungan at makatwiran para tayo ay magkakaroon ng kapayapaan. Maliwanag, magkakaroon lang tayo ng kapayapaan kung mayroong katarungan at katwiran. Halimbawa, kung tayo ay makatarungan dahil wala tayong inaagrabyado, wala tayong nilalamangan, wala tayong napag-iisahan, tama ba yun? Kapag ginawa natin yan, tayo makatarungan, hindi tayo nanglalamang. Ang makatarungan ba ay hindi nanglalamang o nanglalamang? Ha? Kung tayo ay hindi nanglalamang, tayo ay makatarungan. Wala tayong inaagrabyado. Hindi tayo nang iisa. Tayo ay makatarungan. Kaya kung hindi tayo nang-aagrabyado, hindi tayo nang iisa, hindi tayo nagsasamantala, magkakaroon ba tayo ng kapayapaan? Yes or no? Yes. Very good. Kung tayo ay makatwiran, o paano naman ang magiging makatwiran? Kung tayo ay matino at hindi balugtot sa ating pakikitungo sa iba. Agree ba kayo? Na tayo ay makakatwiran kung tayo ay matino o maayos at hindi balugtot makikitungo sa iba. Agree? At kung ganon tayo, magkakaroon ba tayo ng kapayapaan? Amen? O hindi ba? Kaya kung tayo ay makatarungan, makakatwiran, siguradong mapapasa atin ang alin? Kapayapaan. Kaya, kung si Kristo, ang prinsipe, ang ating prinsipe ng kapayapaan, ay siya nga ang ninyo ng ating kapayapaan. Amen? Ikalawa, si Santo Niño ay ninyo ng ating pagiging anak ng Diyos. Kaya pala si Jesus ay naging ninyo, naging anak, para tayo rin ay magiging anak ng Diyos. So sa aling pagbasa naman po natin ito na tunghayan. O Sister Emma, ikaw naman. Sa ikalawang pagbasa, nandito pala yung mga altar boys no? Servers. Mga altar servers, saan ba mula ang ikalawang pagbasa? Saan? Hindi ko marinig, lakasan nyo. Sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga very good, sa mga taga-Epeso. So sa pagbasang ito, paano po si Santo Niño ay ninyo ng ating pagiging mga anak ng Diyos? Paano? Sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa sa Kanya. O paano ba tayo nakikipag-isa
sa ating Panginoong Hesukristo. Eh di, kung dahil tayo ay naging tagasunod niya. Di ba? Kung tayo tagasunod niya, tayo ay nakipagkaisa o nakipag-isa sa Kanya. Tama po ba? Parang hindi yata makonect yun, ha? Kasi kung hindi kayo naging alagad ni Kristo, hindi kayo nakipag-isa sa Kanya. Di ba? Maliwanag na po ba yun? Paano ba tayo makipag-isa kay Kristo? Eh, siyempre maging alagad tayo niya. Maging Kristiyano tayo. Kristiyano ba kayo ngayon? O parang hindi yata kayo, hindi nyo tanggap yun, ha? Amen ba? Kristiyano ba kayo? Tagasunod ba kayo ni Kristo? O, ibig sabihin, nakipag-isa kayo kay Kristo. Amen. O, nakipag-isa kayo kay Kristo. Kayo'y Kristiyano. Kung ginawa ninyo yan, yan ay palatandaan na kayo ay hinirang ng Diyos bago pa likhain ang sanlibutan. Nakuha niyo? Kung kayo ay Kristiyano ngayon, yan pala ay nangangahulugan, palatandaan na hinirang kayo. Ganun kayo kamahal ni Lord bago pa likhain ang sanlibutan. Nakita po ninyo? Amen ba yun? Kayo ay hinirang o tayo ay hinirang kung tayo mga Kristiyano ngayon, yan ay palatandaan o patunay na hinirang na tayo ng Diyos bago pa likhain ang sanlibutan. O bakit niya tayo hinirang? Upang maging banal at walang kapintasan sa harap niya. So yan ang plano ng Diyos para sa atin na kanyang hinirang. Maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. O, gusto ba niyo yun? Gusto ba niyo maging banal? Amen ba? Walang kapintasan. Amen ba? O, talagang pinili nga kayo ni Lord. Hinirang nga kayo ni Lord. Ikalawa, dahil tayo ay hinirang na maging banal at walang kapintasan sa harapan ng Diyos, tayo nga ay itinalaga na maging itinalaga ng Diyos Ama na kanyang mga anak. O, nakuha ba niyo yun? Kasi ang isang anak ng Diyos ay dapat banal at walang kapintasan sa harap niya. Amen? Kaya kung kayo ay itinalaga ng Diyos na kanyang mga anak at nais ninyong magpatuloy ng mga anak ng Diyos, dapat sikapin ninyong mananatiling banal at walang kapintasan. Amen ba yun? O, yun. At ito ay nangyari dahil tayo ay nakikipag-isa kay Jesus. Kaya si Jesus nga ang ninyo ng ating pagiging mga anak ng Diyos. Kaya dapat sikapin nating mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng Diyos para mananatili tayong mga anak ng Diyos. Amen? O, panghuli na lang. Ako, mahaba na yata. Gusto pa ninyo ituloy natin? Itigil ko na? Kasi ang haba-haba ho, ano? O, gusto pa ninyo malaman yung pangatlo?
O ayun na yun yata eh. Iko-conclude na natin. So yung pangatlo ay si Santo Niño ay ninyo ng ating pagiging nasa bahay ng Diyos. Kung hindi dahil, kung nandito kayo ngayon sa bahay ng Diyos, tama ba ako? Tayo ngayon ay nasa bahay ng Diyos. Yan ay dahil kay Santo Niño. O saan namang pagbasa natin ito natunghayan? Pag hindi pa niya masagot yun, aywan ko na lang. Yun na lang ang last, no? Sa mabuting balita o sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. O paano dito sa pagbasang ito na si Santo Niño ay ninyo ng ating pagiging nasa bahay ng ating Diyos Ama. Paano? Sa pagtulad at pagsunod kay Santo Niño na gagawin niya ang kahit nakabalisang-balisa sa kanyang mga magulang dito sa lupa dahil mas uunahin pa niya ang nasa bahay ng kanyang ama. Nakuha niyo? Di ba? Inuna niya ang magiging nasa bahay ng kanyang ama kaysa gusto ang kagustuhan ng kanyang mga magulang dito sa lupa. Mas uunahin niyang kalooban ng kanyang ama. Kaya kung naririto kayo ngayon sa bahay ng Diyos, yan ay nangangahulugan na inuna ninyo ang nauukol sa ating Amang nasa langit. Amen po ba? Kaya si Santo Niño ay ninyo posibilidad ng ating pagiging nasa bahay ng ating Ama. Dahil mas inuuna pa natin ang nauukol sa ating Diyos Ama kaysa nauukol sa ating mga magulang dito sa lupa. Amen? Kaya, dito maliwanag na si Kristo ay bugkos ng posibilidad, magandang posibilidad sa atin. Kung gayon, ang hamon sa atin, tayo rin ay dapat maging bugkos ng magandang posibilidad sa iba. O, tanggap ba ninyong challenge? Tumahimik na kayo. Ayaw yata niyo ng challenge. So kayo din ay dapat maging bugkos ng posibilidad, magandang posibilidad sa iba. Paano? Una, tulungan natin ang iba para sila'y mananatiling makatarungan at makakatwiran. Kaya ba ninyo? Kung gagawin natin yon, ay mapasa kanila ang kapayapaan. Ikalawa, tulungan natin ng iba na mananatiling banal at walang kapintasan. O ano mangyayari sa kanila kapag ginawa natin yon? Sila'y patuloy na mga anak ng Diyos. Hindi po ba?
At panghuli, tulungan natin ng iba na mas uunahin pa nila ang nauukol sa ating Amang nasa langit kaysa nauukol sa kanilang mga magulang dito sa lupa. At kung ginawa natin yan, hindi nila makakaligtaang ang pagiging nasa bahay ng ating Amang nasa langit. Kaya kung magkagayon, mga kapatid, tayo ay tulad ni Santo Niño, mga bugkos ng magagandang posibilidad para sa iba. Amen?